Usapang pangkalusugan, ako po si Coach Christine, nag-aral ng naturopathy para sa natural na paraan ng gamutan. Paano gagaling sa natural na kaparaanan? Kung ikaw ay maraming iniinom ng mga maintenance na gamot, pero hindi ka pa rin gumagaling, delikado ang kidney mo, lalo na kung sumasakit na ang iyong tagiliran. Pwedeng tumaas ang creatinine, ma-subject for dialysis. Maawa ka sa sarili mo. Napakadami na po ng dinadialysis dito sa bansa natin. At nauubusan na ng machine, kaya wag ka nang dumagdag pa. At ang nakakalungkot nito, before kasi 60 to 70 years old ang nagda-dialysis. Ngayon, 5 years old, 10 years old, 15 years old, mga bata pa nagda-dialysis na. Kaya dapat inaalagaan mo yung sarili mo, inaalam mo yung mga pagkain na nagiging sanhi ng dialysis. Isa sa nagiging sanhi ay ang pag-inom ng mga synthetic drugs. Paano ko nasabi? Ipapaliwanag ko sa inyo para mas maintindihan nyo. Yan. So magpo-focus po tayo ngayon kung bakit po dumadami ang sakit, lalo na yung mga inaatake sa puso. Nakita naman po natin, 40 years old, sikat na vlogger ng food vlogger, no? Mahilig pong magmukbang, magluto ng mga pagkain Pinoy, ang inatake po sa puso lately lang. Kaya nakakabahala, 40 years old, napakabata pa po nun. Diba? Kung yung panahon po ni Jesus Christ, ang buhay ng tao umaabot ng 900 plus. 900 years old. Pero sa panahon natin ngayon, diba? 40 years old, inaatake na sa puso. Bakit po ba? Panahon po noon, puro organic lang ang kinakain. Panahon po ngayon, puro preservative na po ang kinakain. Mahilig na sa mga pagkaing mayaman sa kolesterol, mahilig po sa mga inumin na preservative, mahilig sa milk tea, sa iced tea, mahilig sa soft drinks, at mga energy drink na nakakasira ng ating mga organs. So ngayon guys, bakit po ba nagkakasakit? So, didiscuss ko muna sa inyo, ano ba yung tinatawag na pharmaceutical? Pag sinabing pharmaceutical, ito po yung chemical-based medicine. Chemical. Ibig sabihin, pag chemical, toxin. Ceutical is function. Okay? Function. Ngayon, yung iyong ugat, kapag ang ugat mo sa puso ay natatabunan na ng mga kolesterol dahil sa kinakain mo, no? Ano ba kinakain mo sa umaga? No? Pritong itlog, pritong hotdog, pritong tosino, ba? Pritong isda, no? Lahat ng mga preservative ay at mga mayayaman sa kolesterol na pagkain, napupunuan yung ating ugat. Kapag napunuan niya, nahihilo ka na, di ba? Sumasakit na ang batok mo, tatakbo ka ngayon sa doktor mo. Pag tumakbo ka sa doktor mo, anong sasabihin sa'yo? Ikaw ay meron ng high blood pressure. Ang dugo, hindi na makapasok ng maayos, kaya nahihirapan na siyang sa puso o sa brain. Kapag po ito pumutok sa puso, yan yung tinatawag na heart attack. Kapag naman pumutok sa brain, yan yung tinatawag na stroke. So, mamili ka na lang. Anong gusto mo? Heart attack o stroke? Ba? Pero pag pumunta ka po sa doktor, ano po ang ibibigay sa'yo? Yung tinatawag na vasodilator. Or yung maintenance na gamot. Yung mga may black. Diba? So, ngayon, yung vasodilator, ibig sabihin yan, opener lang ugat. Opener. Iinom ka sa umaga, bubuka. Pag tulog mo sa gabi, liliit, bubuka, liliit, bubuka, liliit, bubuka. 5 years ka nang umiinom ng gamot mo sa high blood, hindi ka pa rin gumagaling. Bubuka, liliit, bubuka, liliit, bubuka, liliit. 10 years na, hindi ka pa rin gumagaling. Ang tawag sa'yo, bobo ka. Bakit? Inom ka ng inom ng gamot, pero hindi ka naman gumagaling. Ano pong next na mangyayari sa kakainom mo ng gamot? Nagkakaroon ng enlargement of heart. Kaya, isa pa lang yung iniinom mong gamot para sa high blood, magiging dalawa na dahil lumaki na ang iyong puso. Ngayon, ano po ang
nangyayari kapag umiinom ng gamot sa high blood. Nagkakaroon ng tinatawag na constipated or nahihirapang dumi. Yan ang side effect. Kaya halos lahat ng umiinom ng gamot sa high blood ay nahihirapang dumumi. Ito po ang iyong colon. Kapag ang colon mo sobrang dumi, nagkakaroon yan ng bakterya, nagkakaroon ng mga pecker rubber, nagiging bloated ka, kaya sumama-suma ang iyong pakiramdam, at tumatanda ka ng maaga. Yan po yung side effect kapag hindi ka dumudumi araw-araw. Bakit? 3 times a day ka kumakain. Tama? Minsan nga 5 times a day. Umaga, tanghali, gabi. Merienda, midnight snack. Nakaka-anim kapag may libre. Pero, hindi ka dumudumi araw-araw. Araw-araw ka nagpapasok ng pagkain, pero hindi mo nilalabas. Anong mangyayari? Nagkakaroon ng tinatawag na pecker rubber. Yung mga tumigas na parang goma. Pecker rubber. Diyan sa iyong colon. Nagkakaroon ng bakterya, kaya kapag may bakterya, bumababa ang immune system, at kapag bumababa ang immune system, nagkakaroon ng iba't ibang nararamdaman. Kapag mababa ang immune system, papasukin ka ng iba't ibang uri ng karamdaman kasi wala nang lumalaban. At dyan po napupunta yung tinatawag na stress. Kasi nga, kapag po marumi ang colon, nagkikreate po siya ng tinatawag na stress hormones. Okay? Pero pag nilinis mo ang hormones mo, ang iyong colon, nagkikreate po siya ng tinatawag na happy hormones o serotonin. Ngayon po, kapag marumi ang colon, nagkakaroon po yan ng pecker rubber at nagkakaroon ng tinatawag na pocket. No? So, pag nagkaroon ng pocket, yan po yung nagiging cancer. Kapag po sinabing stage 1, stage 2, pag sinabing stage 1, stage 2, stage 2, there is no pain. Wala pang pain. Pero kapag po stage 3, stage 4, yan na po yung mararamdaman mo yung pain. Bakit? Kasi lumalaki yung bucket hanggang sa natatamaan na yung mga nerves mo at ibang organs. Kaya nagkakaroon na ng pain. Yan po yung tinatawag na cancer. So, anong gagawin para malamang may cancer? Unang-una, sasabihin ng doktor, dahil hindi mo na kaya yung pain, no? Sumasakit na siya, hindi mo na kayang tiisin, tatakbo ka ngayon sa ospital. Pag nasa ospital ka na, anong sasabihin sa'yo? Kailangan mo magpa-biopsy. Pag nagpa-biopsy ka at nalaman na may stage 3, stage 4 ka na cancer, anong gagawin? Radiation at chemotherapy. Pag nag-chemotherapy ka, anong pinapatay? Bad cells and good cells. Kaya, kadalasan ng mga nagki-chemotherapy, nakakalbo, nanghina, nawawala ng ganang kumain, bumababa ang immune system. Tumatanda yung balat. Bakit? Dahil pinapatay niya yung good and bad cells. Damay-damay na yan. Nakakalbo, di ba? So, ngayon, meron akong kilala na sikat na politician. Nagkaroon ng stage 2, colon cancer. Maraming pera. Pero, nagpa-chemotherapy. Ano pong nangyari? Naging positive. Namamatay. Diba? Si Cory Aquino. Nagkaroon siya ng stage 2 colon cancer. Kaya hindi po dahilan yung dami ng pera mo. Pero kung hindi mo alam yung proper na pagtanggal ng mga toxin sa iyong katawan, ganun po yung nangyayari. Kaya sa naturopathy o tinatawag po natin na natural healing, ang ginagawa lang po natin ay inaalam natin yung mga nasirang organ. Doon po tayo nagbe-base para i-repair. Ngayon, kung madumi ang colon mo, ang nangyayari po niyan, umiinom ka po ng mga tinatawag na mga synthetic drugs. At lalong dumadami po ang sakit dahil sa mga side effect, no?
Katulad na lang ng pagkasira ng pancreas dahil sa pag-inom ng mga maintenance na gamot. Kapag nasira ang pancreas mo, hindi mo na kayang magbigay ng natural insulin. Hindi niya na kayang magbigay ng natural insulin dahil yan ang trabaho niya. Pag hindi niya na kayang magbigay ng natural insulin, ano pong nangyayari? Ano pong nangyayari? Tumataas ang iyong sugar. Lahat ng kinakain mo na matamis, hindi po siya nako-convert into energy. Nako-convert siya into sugar dahil sira na ang pancreas mo. Pero kung ang pancreas mo ay hindi nasira, kahit kumain ka ng matatamis, kino-convert lang yan into energy, kaya lumalakas ka. Pero pag sira na si pancreas, nako-convert na yan into sugar. Ano pong kailangan nating maintindihan? Bibigyan ka na naman ng masangkadakmak na gamot dahil mataas na ang iyong sugar. Meron akong na-interview, 10 gamot ang iniinom niya sa kanyang sugar. Sumasakit na ang tagiliran niya, kaya nagiging cause ng tinatawag na kidney failure or dialysis. Kaya nga po, madami po sa panahon natin ngayon ang nagda-dialysis. At kahit saang lugar ka pumunta, maraming dialysis center. Dahil sa hindi nila alam yung ganitong sistema at hindi naman po ito ipinapaalam. Dahil ito ay dinidiscuss lang ng mga katulad namin nag-aral ng naturopathy. Ganyan naman po yung ginagawa nung unang panahon. Ngayon lang naman po na-invento ang pharmaceutical. Ngayon po, ano po ang kailangan nating gawin? Sumailalim sa tinatawag naming nutraceutical. Ano yung nutraceutical? Ito yung tinatawag na natural base. Ano yung natural? Kailangan lang po natin, unang-una, na i-detox yung ating colon. Linisin ang colon dahil ang colon natin ang pinakamaruming parte ng ating katawan. Kapag nalinis po natin ang colon, pag nilinis po natin ang colon, saka tayo magbibigay ng nutrisyon. Dahil wala ng nutrisyon ng iyong katawan, dahil sa mga kinakain mong masarap pero walang nutrisyon, mahilig ka sa mga preservative na pagkain, mahilig ka sa mga makolesterol na pagkain, diba? Mahilig ka sa mga fast food, no? So, wala na pong nutrition yon. Pamatid gutom lang siya. Kapag po nilinis natin ang colon, dun na mag-uumpisa, nagagaan ang iyong pakiramdam. Ilalabas mo po yan sa pamamagitan ng pagdumi. Ilalabas mo yung mga peca rubber, yung mga tumigas sa colon mo. At pag gumaan na yung pakiramdam, kaya niya nang i-absorb yung nutrisyon na ibibigay po natin. Kaya nga po sa ating 90 days detox program, meron po yang combination ng mga supplement. Tamang combination. Kaya yung iba, Coach Christine, umiinom naman po ako ng supplement pero hindi ako gumagaling. Bakit? Meron ba siyang guidelines? May guidelines ba ikaw na natanggap? At tamang combination ba ang iniinom mo? Baka isang variant lang. Tamang dosage ba? Kapag po ang iniinom mo ay walang tamang combination, hindi po matatalo ng kalaban. For example, may mga bad cells na nabubuhay sa katawan mo dahil ang katawan mo ay acidic na. Kapag acidic na ang katawan mo, prone ka na sa cancer kasi ang pagkain ng cancer cells ay acidic. Kaya ang kailangan nating gawin ay gawing alkaline ang ating katawan para ma-deprive yung mga cancer cells na nabubuhay at mabilis mag-multiple. Mabilis silang dumami, lalo na kapag ang katawan mo ay acidic. So, kailangan nating gawing alkaline ang iyong katawan. Pag ginawa natin alkaline ang iyong katawan, kusang natutunaw ang mga bukol. Dahil takot sila sa alkaline na katawan. Ang pagkain nila ay acidic. Kaya nga po, kapag nag-avail kayo ng tinatawag naming 90 days program, detoxification process, meron tayong guidelines. Doon po nakasulat yung mga dapat kainin at kung yung mga bawal. Kapag po kayo ay nag-detox, ang ginagawa po niyan ay
tatanggalin yung mga toxin at bibigyan kayo ng nutrisyon. Kaya yung mga cells po na nasira ay muling manunumbalik dahil sa mga vitamins and minerals na ipapasok po natin dyan. Yan ay marirepair. At kapag na-repair po yan, magiging okay na ang iyong mga nasirang organs. Yan po yung naturopathy. Ngayon po, ano po ang kailangan po nating maintindihan? Kailangan lang po natin, meron po tayong tinatawag na colon detox coffee. Ito po yung ating colon detox coffee. Yung combination ng mga supplement, depende po yan sa mga sakit mo. Kung meron kang high blood, mataas na sugar, diabetes, mataas na uric acid, arthritis, rheuma. Sumasakit po palagi ang ulo, sumasakit ang tagiliran, may bukol, at iba't ibang uri ng karamdaman. Kapag stroke na, no? Yun po yung kailangan nating maagapan na huwag po kayo ma-stroke kasi kalahati ng katawan patay, kalahati buhay. Ang pinaka nakakatakot na sakit sa panahon natin ngayon, hindi po cancer, heart attack. Kasi kapag po kayo ay sumakit ang dibdib, no? Inatake sa puso, never say goodbye po yan. Hindi ka man lang makapagpapaalam sa mga mahal mo sa buhay. Kaya ito po ang magandang ipatak po natin, yung ating superior quantum. Meron siyang alkaline cellulite magnesium. Sa mga hindi nakakatulog sa gabi, ipapatak mo lang po yan sa tubig at inumin mo ang tubig. Yung tubig na ininom mo, nagiging alkaline po yun. At nakakatulong po to kapag merong mga myoma, no? Kasi ginagawa niyang alkaline ng ating katawan. Ayan po. Nagbibigay din po siya ng energy. Ayan. At eto po, sa mga masakit ang kasukasuan, masakit ang katawan, mayroon tayong magnesium oil. Papahid mo lang sa likod mo, sa tuhod mo, at nakakatulong din po to para dun sa mga may insomnia, yung mga hindi nakakatulog. Okay? At ito po yung ating alkaline capsule. Ginagawa niyang alkaline yung ating katawan. Ginagawa niyang alkaline yung ating katawan para lumakas po yung ating katawan at kusang matunaw yung mga bukol sa ating katawan. So, meron pa tayong ibang mga supplement na kinukombine po natin para po lalo pong malabanan yung sakit na nararamdaman mo. Kailangan kasi mas matapang po yung atake ng ating mga supplement para hindi na siya magtuloy-tuloy. At kapag uminom po kayo niyan, ang maganda po niyan, doon yung manonotice, yung mga kapitbahay, kamag-anak nyo, na bumabata kayo. Kasi nga, nire-repair na yung cells. At meron din po tayong healing energy na isisend ko po sa inyo kapag po nag-avail kayo. Yung iba po kasi na lumalapit sa amin, ubus na ang kanilang budget dahil nagastosan na sa ospital. No? Kaya, yung kadalasan, nag-avail muna ng 30 days detox. Okay lang yun, at least, kahit papano, natanggal yung mga toxin. Natanggal yung mga toxin. At manunumbalik yung lakas mo. Diba? At, ang maganda po nito, no, yung mga kamahal sa buhay mo mismo ang makakanotice na bumata ka. Kaya sa mga gusto, mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel, Lingap Kalusugan Wellness, at i-share nyo yung live na to, at mag-comment kayo ng how, para ma-avail nyo yung ating pan-detox. Thank you and God bless. Bye-bye.